Paano maiiwasan ang real estate scam sa Pilipinas? Hello ka-home dreamers! Welcome back to our real estate channel. Halina at matuto sa realidad ng real estate. Today, pag-uusapan natin ng isang napakahalagang topic. Paano nga ba maiiwasan ang real estate scam dito sa Pilipinas? Alam natin na ang pagbili ng property ay isa sa pinakamalaking investment na gagawin natin sa ating buhay. Kaya naman, dapat tayong maging maingat upang hindi mabiktima ng mga manloloko. Maraming klase ng real estate scam dito sa Pilipinas. Ilan dito ay ang double sale scam, land title fraud, rental scams, fraudster posing as owner at napakarami pang iba. Ang double sale scam ay kung saan ang isang property ay binibenta sa higit sa isang buyer. Meron ding land title fraud kung saan pinipeke ang mga dokumento upang makapanlin lang ng mga buyer. Isa pa dyan, ang rental scams. May mga rental property posts sa Facebook na pinupost ng mga fake agents. Kinokopya lang nila yung property rental listings sa iba at pinupost sa mas mababang presyo at reservation fee. Mayroon ding mga nagpapanggap na owner o fraudster posing as owner. May mga property posts na talaga naman mura dahil sa mga bagong FB account na nagpapanggap bilang may-ari ng isang condo unit o ng bahay. Kadalasan, mapapansin din na ang mga ito ay may madaming engagements o likes subalit nakalak ang account o di kaya ay dami account na binili lang din nila. Para maiwasan ng mga ganitong scam, sundin natin ang DREAM framework, due diligence, i-research at alamin ang background ng developer o seller. I-verify ang documents, siguraduhin authentic ang mga papeles tulad ng Certificate of Registration at License to Sell mula sa Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD. Review and read thoroughly. Contracts. Basahing mabuti ang lahat ng kontrata. Kung may hindi naiintindihan, magtanong sa eksperto o abogado. I-review din ang title. May mga nakasulat sa titulo na kadalasang may encumbrance at liens na kailangang sundin ng sino mang nagmamay-ari ng property na maaaring makaapekto sa pagbili o pag-transfer ng title. Engage only with legitimate professionals. Siyempre, makipag-ugnayan lamang sa lisensyadong real estate brokers na registered sa PRC at DHSUD. Mas safe ang transaction kung may broker kaysa direktang kausap na nagpakilalang owner o seller. Ask questions and verify. Humingi ng kopya ng titulo at ipa-verify ito sa Registry of Deeds. Alamin kung updated ang pagbabayad ng buwis. At syempre, monitor all transaction. Mas mahalaga kung complete ang documentation. Itago ang lahat ng resibo at komunikasyon kaugnay ng pagbili. Siguraduhin gumamit ng traceable methods tulad ng bank transfers at cheque. Hanggat maaari, iwasan ang cold cash payment o yung pera mismo dala-dala. Laging tandaan na dapat ang mismong may-ari o nakapangalan sa title ang siyang tatanggap ng pera o ng cheque. Oops! Additional tips. Be skeptical sa too good to be true offers. Pag sobrang mura at sobrang ganda ng property, magduda ka na at magsaliksik muna. I-check din ang developer's reputation. Pwede mong puntahan ang mga nakaraang projects nila. Sa pagsunod sa DREAM framework, at sa mga karagdagang tips na ito, makasisiguro tayo na magiging ligtas at maayos ang ating pagbili ng property. Tandaan, huwag magmadali at laging mag-ingat sa bawat hakbang. Kung nagpaplano kayong bumili ng house and lot o condo o ng rental property, maaari akong message sa Viber o Facebook Messenger na makikita sa inyong screen. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na real estate videos. Salamat sa panonood at hanggang sa muli, ka-home dreamers!